Naaalala mo pa ba yung first time mo? First time mong makatabi si crush? First time mong makakain ng samgyup? Yung first time mong maka-attend ng concert? Ako, ito ang kwentong first time ko. August 18, 2024. Isa sa mga araw na hindi ko makakalimutan. Paano ba naman? Ito ang unang pagkakataon na lalabas ako ng bansa. Bago pa man makauwi ang aking asawa, naibuko na ang flight ticket para sana sa buwan ng Mayo. Hindi namin inasahan na ma-extend siya. Sa halip na sa buwan ng Mayo ang nakatakdang uwi niya, ito ay naging Hulyo. Wala kaming nagawa kung hindi ang mag-rebook dahil makalipas ang ilang buwan, kinakailangan niyang bumalik sa barko para magtrabaho. Almost 2 hours din ang biyahe pa Hong Kong. Mabuti na lang at provided ng dinner. May pa-tablet rin kung saan pwede kang maglibang. A few months before our flight, I already did a lot of research. I watched videos, I joined in Facebook groups, and of course, naging close kami ng Phuket Agoda. According to my research, kailangan daw ng octopus card para makapagbayad ka sa public transport. Hindi na namin ako yung octopus card dahil alas 12 na at sarado na raw. Ginamit na lang namin yung GoTime card para makarating from airport to Kowloon kung nasaan yung hotel namin. Guys, libre lang ang GoTime card and pwede kayo magpagawa sa kahit saang Robinsons branch. 1:30 na nang nakarating kami. 1 oras ang biyahe via bus from airport to Kowloon. At 2 a.m., natulog na rin kami to prepare for our first day activity. Hi guys! Itong aming outfit! Yay! Mayroon kaming tumbler na collapsible. May tumbler kami na nako-collapse. Pakita mo yung tripod natin. Tripod! Yay! Yun lang. Punta kaming Disney. Bye-bye! Mahalaga ang pagdadala ng sariling tubig kapag pupunta kayong Disneyland dahil sabi nila, mahal daw ang tubig doon. Kaya bago kami umalis, nag-refill muna ako. Tipid tip, huwag kalimutan magdala ng tumbler. 400 meters away lang ang McDo from our hotel, kaya naman dito na kami nag-breakfast. 100 meters naman ang layo ng McDo to MTR Sung Wong Toy Station. To be honest, isa ito sa mga tinignan ko before choosing a place to stay. Dapat, malapit sa MTR station o kaya naman sa bus stop. After 30 minutes, eto na, nakarating na kami sa happiest place in the world, ang Disneyland. Wala gaanong tao nung nagpunta kami kung ikukumpara sa mga napapanood ko lang noon. Yung park tickets namin kasama na yung lunch or dinner plus one snack ay nabuko lang din sa Klook. Mas mura ito kaysa bibili kayo sa mismong ticketing booth nila. Birthday nga rin pala ng pamangkin ko kaya habang nagpo-photoshoot sila, eto ako at maaura-aura. Dito sa Disneyland, kapag birthday mo ay bibigyan ka nila ng birthday pin. Kaya naman, sayod sa gusto nyo, birthday ko ngayon. After nyan, dumiretso na kami para mag-lunch. Medyo mahirap din pala maghanap ng mauupuan dito. Mayroong iba't ibang stations and food choices na pwede mong pagpilian. Ito nga pala yung sa amin. Ang laki ng servings, kaya naman kids meal lang yung pinili ko para hindi masayang. Para naman sa aming first ride, It's a Small World. Basically, ang konsepto nito ay sasakay ka sa boat habang pinapanood ang pagkanta ng It's a Small World sa iba't ibang mga lingwahe. At ang aming next stop, World of Frozen. Akala namin fun and chill ride lang to kaya nagulat kami nung nagkaroon ng big drop. Feeling ko naiwan yung kaluluwa ko ng mga 2 seconds. Pagkatapos nito, sumakay lang kami sa Disney train. Dito, nakaupo ka lang habang effortless na naiikot ang Disneyland. If you're planning to go here, make sure to wear your most comfortable pair of shoes dahil non-stop lakaran ito. Mga bandang hapon, nanood naman kami ng parada. Hindi ko inaasahan na may basaan palang mangyayari. Kinabahan pa nga ako kasi akala ko nabasa na yung passport ko. Guys, make sure to bring an extra shirt para may pangpalit kayo. Sa
totoo lang, hindi naman talaga kami nakasakay sa maraming mga rides. More on chill-chill and enjoying the place lang. The mere fact na nasa Disneyland ka ay sobrang nakaka-happy na. Bandang alas 5 ay nag-setup na kami ng tripod to make sure to get the best spot for the momentous event, ang fireworks display. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na hindi ko ito makunan ng matino. After the most awaited part, nagsiuwian na rin ng mga tao. Kami, we waited for about 20 minutes bago kami lumabas. Isa sa mga bucket list ko ay ang makakain kahit isa sa mga local restaurants here in Hong Kong. Kaya naman dito namin napiling mag-breakfast. Our breakfast is here. Ito yung toppings sa'yo. There's no rice, sa morning noodles lang daw. Sa mga local restaurants, hindi sila tumatanggap ng GoTime card o Visa. Kaya, importanteng may dala ka pa rin cash. Madalang ang pagsaserve ng rice dito sa Hong Kong. Kahit sa McDo, wala rin. Sa loob ng 4 na araw, halos hindi kami nakakain ng kanin. Okay na rin, sabayan mo ng paglalakad, nakakapayat siya in fairness. Malinis ang mga kalsada sa lugar kung saan kami nagstay. Masarap maglakad, malapit ang public transpo. On the way to picture. Tapos naman na ito. Ayon sa Hong Kong Tourism Board, nagsimula ang operasyon ng Peak Tram noong 1888. Ito ay gamit ng British Governor pati na rin ng mga naninirahan sa The Peak. Sa kasalukuyan, ito ay bukas na sa lahat at ito rin ay isa sa mga pinakakilalang tourist attractions dito sa Hong Kong. Hiwalay ang pila ng mga may online booking sa Klook. Mas mabilis at mas mura kaysa dito ka pa mismong bibili ng ticket. Travel tip, kapag paakyat, make sure na uupo kayo sa right side to get the best view. Medyo okay naman noong paakyat kami, kaya lang masyadong makapalang fog. Habang papaakyat, hindi ko mapigilang mamangha sa kung paano naitayo ang mga estrukturang makikita sa labas. Tila halos nakahiga na sila. Marahil, ito lamang ay ilusyon na dala ng anggulo kung nasaan kami. Kapansin-pansin ang pagkadismaya ng mga kasabay namin sa tram. Dahil habang papaakyat, papakapal rin ang fog. Guys, sabihin nyo naman kung anong i-observe kung puro fog. Puro fog. Makapal man ang fog, masaya pa rin kami dahil kahit papano ay nakarating kami rito. Mabuti na lang at may baon kaming tripod. Nagpicture-picture na lang kami at saka napagpasyahan na rin na umuwi. Isa sa mga lugar na hindi namin maaaring palampasin ay ang Tsim Sha Tsui. Dito, matatagpuan ang Hong Kong Cultural Center, Victoria Harbour at iba pang mga establishmento. Ito. Ito, gusto mo ito? Oo. Convert mo nga $80. Times 7. 8. Mura lang. Mga 160 lang. 150 o 160. Ilan na yan? 3? 450 ka na? 400 na to? Oo. Ay, tulo. Ayan. Okay na to. Di market. Di. Ano may almond do? Kung may 1,000 ka sa sa pinakapaila ka. Parang ang sarap kasi ng almond. Kuha ka nga niyan. Ito? Oo. Kung style na lang. Para Hong Kong style. Kaya Aka na yung visa ko. Wala. Ang galing ng ano niya. Talagang palaging kapag may dagat, may bundok. Sa aming ikatlong araw, sumakay naman kami sa Ngongping 360 cable car patungo sa Ngongping Village. Muli, ito ay nabuko lamang sa Klook. Mabilis at maayos ang proseso. Hiwalay ang pila ng mga may ticket na. Crystal cabin ang pinili namin sakyan papunta at standard cabin naman pa uwi.
Ayon sa lokal na kasama namin sa cabin, ang bridge na makikita sa ibaba ay kumukonekta sa Macau at mainland China. Amazing, but what's even more amazing is that he did not hesitate to share with us that interesting fact. Pagbaba mo ng Ngongping Cable Car, ito naman ang bubungad sa'yo, ang Ngongping Village. Maraming mga kainan dito, kaya lang sa aking palagay ay mas mahal ito kung ikukumpara sa mga kainan sa baba. Hindi na nga pala namin inakyat ang Big Buddha, ganun pa man, nagpapasalamat kami sa maganda at maaliwalas na panahon. Bago tuluyang umuwi, dumaan muna kami sa Mongkok para kahit papano ay masubukan namin ang street food nila. Ano lasa? Langhang. Bumili lang kami ng drinks, konting ikot at pagkatapos ay umuwi na rin kami dahil maaga pang flight bukas. Dumaan kami sa McDo para bumili ng dinner. Nasabi ko na ba na pwede ang cash, GoTime card at credit card dito? Ito nga pala ang hotel kung saan kami tumuloy, ang Regal Oriental Hotel dito sa Kowloon. Malinis, malapit sa public transpo, may hot and cold shower, may bathtub, araw-araw nagpapalit ng mga towels and toiletries. Ang downside lang siguro ay hindi reliable ang wifi connectivity. Pero okay lang, mabilis naman ang gamit naming SIM card. AIS ang ginamit naming SIM card. Ito rin ang SIM card na ginagamit ng asawa ko sa tuwing nasa barko. Mas mura ang load nito kung ikukumpara sa pocket wifi at hindi pa na ba ng TikTok ko? Limitado lamang ang mga araw na aming ipinamalagi dito sa Hong Kong. Subalit, sa ilang araw na iyon, marami ako napagtanto. Una, ang mga bagay na dati ay pangarap lang, unti-unti mong maisa sa katuparan basta't magtiwala, manalangin at magsipag ka lamang. Pangalawa, bukod sa pagbabaon ng travel essentials, magbaon din ng respeto sa kultura at sa mga tao sa lugar na pupuntahan mo. At huli, ang mundo ay isang malawak na misteryo, naghihintay na lakbayin at tuklasin. O paano, hanggang sa muli nating paglalakbay. Paalam!